Ito mga ka-GM dito sa Nissan na NV350 na ginagawa natin. Yan po siya. Ngayon ang ano natin, tinanggal natin to kanyang spindle dito sa harapan, no. Kasi nga magpapalit tayo ng rito ng bearing. Ito wheel hub bearing. Assembly na papalitan natin ng wheel hub bearing to mga ka-GM. Kung makikita ninyo, tinanggal ko siya na buo. Kasi nga ipapapress na lang natin sa ibang workshop. Kasi yung pressing machine natin dito sa workshop ay dinala sa ibang branch. Kaya papadala na lang natin sa workshop ito. Sa ibang workshop. Tinanggal natin yung 4 na bolt dito. Subalit mahirap siyang anuhin mga ka-GM tanggalin. Kasi nga kinalawang na sa loob, no. Kasi pag tinanggal mo yung 4 na bolt, ipipress pa ito para matanggal itong niya. Itong pinaka-hub niya. Tapos mapalitan nila, no. Ito yung ating bearing na bago. Yan. Makikita ninyo. Kabilaan yan mga ka-GM sa harapan. At ito, tinanggal natin yung caliper brake. Tapos yan. Buong spindle yung tinanggal natin. Tapos sa kabila, ganun din. Tinatanggal na rin ang kasama ko. Ito lang. Pagka mahirap kasi ito mga ka-GM. Mahirap na tanggalin pagka wala kang press machine. Kaya tinanggal natin na buo rito. Buo na siya. Para madali siyang tapos ipipress nila dito para mahugot dito sa kabila. Ito para mahugot siya rito, no. Ito, tinatanggal ang kasama ko yung kabilang side. So ito siya, bali natanggal na silang dalawa mga ka-GM, left and right. Ito yung ating bagong wheel hub bearing. Ngayon sila na sa machine shop nang bahalang magtanggal dito, tapos ipipress nila yan para may sentro nila yung butas dito sa kanyang tinutornilyuhan, no. Yan po, kasi wala tayong pressing machine dito kasi kinalawang yung loob niyan kaya mahirap tanggalin. Tapos papalitan din natin pala ng front brake pads yan, no. Tapos drive belt, ito yung drive belt natin. Tapos water pump, ito yung water pump natin na bago. Kasi nga ang water pump nito mga ka-GM ay leaking. Tapos thermostat valve. Yan. Ito yung thermostat valve nya. Yung luma nating water pump. Yan, kung makikita nyo yung dito siya nakikita ng breather dito. So ayan, papadala natin sa machine shop. Tapos tinatanggal lang kasamahan ko yung yung kanyang thermostat valve doon sa loob, doon sa gilid. Natanggal na yung kanyang water pump nito kahapon. Yan, tinanggal na natin yung water pump nito. So ayan, marami tayong gagawin dito sa NV350 na to. So ayan po, dito sa NV350, no. Ayan, natanggal na natin yung kanyang thermostat valve doon. Dito yung kanyang thermostat valve yung sa butas na yun, no? So tinanggal na natin yan, lilinisin muna natin yan mga ka-GM. Tapos ito yung kanyang pinaka nick tube, no. Yan. Tapos yung bago nating ikakabit, ito naman siya, ito yung ating bago na thermostat valve. Tapos yung luma mga ka-GM, ito yung tinanggal natin. Stock up na kasi siya mga ka-GM, kinalawang kasi hindi yata gumagamit ng coolant yung ating customer. So ayan, kung makikita ninyo. Tapos yung water pump niya nagkaroon ng leaking, kaya papalitan din natin yan. Lilinisin muna natin tapos bago natin ikabit yung bago. So ayan po, at like and share po yung ating mga videos para magkaroon din ng idea yung mga iba nating kapwa manonood, no, sa ating mga ibang mekaniko na nag-uumpisa. Yan, tamang-tama po sa ating mga video. Yung bagong water pump ay ilalagay na natin kasi nga nilagyan din natin ng konting silicone. Tapos ilalagay natin to kanyang gasket para hindi malaglag paglapat natin doon sa loob, sa water pump nito, sa lagayan. Tapos yung kanyang thermostat valve mga ka-GM ay nailagay na po natin. Nailagay na natin doon, nalinis na rin natin yun siya. Tapos yan, naibix na natin yung kanyang hose. Kaya ito na lang ngayon water pump ang ilalagay natin, no. So ayan, yung palang luma na stud bolt niya mga ka-GM ay kinuha natin. Kasi yung luma natin, itong bago ay wala siya, kaya nilipat lang natin ito kanyang stud bolt. Yung tornilyuhan ng fan blade.
So ayan, nailagay na natin yung kanyang bagong water pump. Tapos yung kanyang radiator mga ka-GM ay aantayin pa natin kasi pina-repair natin sa labas. Tapos yung kanyang wheel hub bearing, yan, pinapress natin sa labas sa ibang workshop. Kaya aantayin pa natin tapos yung radiator niya rito. Pag naikabit na natin yung radiator, tapos ayos na yan. Lalagyan natin ng engine coolant. Ganoon, tapos check natin, i-rotate natin. Kasi ito nagkaroon ng leaking to, tapos nagkaroon ng konting overheat. Ngayon ikakabit na lang natin yung kanyang drive belt saka yung kanyang power steering belt, no. Dalawa lang naman belt dito sa labas, yung drive belt niya saka yung power steering na maliit.